Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Bago po tayo magsimula, may pakiusap po sa inyo si Papa Dudut na suportahan ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pagla-like, pag-share, pagpo-post ng mga comments at syempre ang pagsusubscribe. Manood din ang aking mga personal video vlogs. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa mga katulad kong avid listener ng inyong programa. Palagian po kaming nakikinig ni na mama at ng mga kapatid ko sa inyong programa. At kung sakaling mababasa po ninyo ang storya ko ay tiyak na mapapakinggan din nila. Alam kong pagkatapos kong ibahagi itong kwento kong ito ay madami ang magagalit sa akin. Pero sana ay maunawaan ninyo at mabigyan nyo din sana po ako ng payo. Ang storyang ibabahagi ko ay tungkol sa paglolo ko ng nobyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tammy. Nagtatrabaho bilang isang office staff. Breadwinner sa pamilya since wala na ang papa ko. Naalala ko pa noon na nagtitinda pa kami para lamang may pangkain sa pang-araw-araw. At kahit papaano ay may pambaon sa eskwelahan. Papa Dudut, meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Jordan. 5 taon na kami ngayon at sa 5 taon ng aming relasyon ay madami talagang pagsubok na nangyari. Nakilala ko si Jordan noong kami ay nasa kolehiyo dahil nagiging kaklase ko siya sa isang subject. Niligawan niya ako at sa 2 linggo niyang panliligaw ay sinagot ko siya. Masaya ang una at 2 taon namin bilang magkasintahan. Oo, hindi maiiwasan ang pag-aaway which is parte naman talaga ng relasyon na para kaming aso't pusa. Pero sa huli ay nagkakaayos din naman kami. Naaalala ko pa noon na pagkatapos ko siyang sagutin ay gusto niya agad akong ipakilala sa pamilya niya. Mapatunayan niya lang na seryoso siya sa akin. Ako naman ito dahil first mangyayaring ipakilala ako ay sobra akong kinabahan. At talagang tumanggi muna ako sa offer ni Jordan. Anniversary ng tito at tita ko ngayon. Sama ka sa akin para mapakilala na rin kita kina mami at daddy. Ha? Seryoso ba? Pero hindi pa ako ready, kinakabahan ako eh. Tsaka tingnan mo, nakapang PE uniform pa ako at pawis na pawis na ako. Mahal, mukhang gusgusin ako ngayon eh, nakakahiya, sa ibang araw na lang. Ano ka ba, okay lang yan at saka ayaw din ni mami ng maarte no? Kaya wag ka na mag-inarte. Magiging close ka nun, sigurado ako. Papa Dudut, may mga naging boyfriend ako noon pero hindi tumatagal ng taon. Ewan ko din kung bakit. Si Jordan yung parang first ko sa lahat. First time na ipinakilala sa parents, first time gala kasama ang family niya, first travel ng kami lamang at syempre siya din yung nakauna sa akin. Naalala ko pa noon na sinundo niya ako sa bahay para sumama sa kanila sa probinsya nila sa kagustuhan din ng parents niya na kasama ako. Masasabi kong sa close ko lahat ng kamag-anak niya. Bukod sa marunong akong makisama ay sobrang bait ng buong angkan nila.
Ang sabi ni mami, sunduin kita para makagala ka naman, hindi yung puro pagtitinda lang ang inaatupag mo. Huwag ka mag-alala, ipapaalam kita sa mama mo. Ha? Baka mapagalitan ako ni mama. Alam mo naman yun, parang hindi mo kilala. Halos binugbog nga ako nung malaman niyang may boyfriend na ako. Ayaw pa kasi talaga nun na magka-boyfriend ako at baka daw maaga ako mag-asawa. Tapos, isasama mo pa ako sa probinsya ninyo? Hindi akong bahala at saka 2 araw lang naman tayong mawawala Iuwi din kita. Sige na nga, mapagalitan ako mapagalitan. Papadudot kadamay ko si Jordan sa lahat ng bagay. Sinusuportahan niya ako at pag kailangan kong maglabas ng hinaing sa buhay ko, ay siya ang nagiging shoulder to cry on ko. Handa siyang makinig palagi sa akin. Naalala ko pa noong panahon ng OJT ko habang nag-aaral ay sadyang kulang yung baon ko. 60 pesos kasi yon para sa maghapon kaya hinahatiran niya ako ng tanghalian pag nasa OJT na ako. Hanggang sa graduate na ako ay nasa tabi ko siya. Kasama siya sa graduation ko. Hindi kami sabay gagraduate since nauna ako ng 1 taon sa kanya. Naging kaklase ko lang siya noon para makumpleto ko ang mga subjects ko since transfer ako. After ng graduation ko ay naghanap na ako ng trabaho. Dahil baon na kami sa utang at sobrang hirap ng buhay. Nabuhay ko ang pamilya ko at nabayaran ng unti-unti ang mga utang dahil ang unang trabaho ko noon ay sa isang BPO. Papadudot dumating sa punto na unti-unti akong naimpluwensyahan ng mga kaibigan ko lalo na sa pag-iinom ng alak. Araw-araw kada uwian galing trabaho ay mag-iinom muna. Natuto akong magsinungaling kay Jordan na umuwi agad ako pagkatapos ng trabaho. Pero ang katotohanan ay nagiinom pa ako kasi ayaw kong mag-away kami. Ayaw niya kasing nagiinom ako. Ang nangyari is kung saan-saan ako pumupunta para lang mag-inom. Mahal, kumusta ang work mo? Nakauwi ka na ba? Sorry hindi kita nasundo kahit sa palengke man lang. Inaantok pa kasi ako Ang text ni Jordan. Okay lang mahal, nakauwi naman ako ng maayos. Huwag kang mag-alala, pahinga ka na, may pasok ka pa sa school mamaya. Nagpapaantok na rin naman ako Reply ko naman sa kanya. Pero ang totoo ay nasa inuman pa ako that time. Salungat ang mundo namin ni Jordan. Ang araw ay gabi ko. At ang gabi ay araw sa akin. Malaking adjustment sa relasyon naming dalawa. Papadudod hindi lang pag-iinom ang naging gawain ko pati na rin pakikipag-fling sa katrabaho ko. Nag-entertain ako ng mga nagkakagusto sa akin at hindi alam ni Jordan lahat ng yon. Hindi niya alam ang pagpapasaway na ginagawa ko habang siya ay nagpapakabuting boyfriend sa akin at inaasikaso ako sa lahat ng bagay. Sobrang sama kong tao para suklian si Jordan ng panluloko at pagpapasaway ko. Unti-unti akong nagbago sa kanya, naging cold ako at boring na kasama siya. At alam kong nararamdaman niya yon kaya isang gabi habang nasa bahay nila ako ay bigla niyang pinatugtog yung kantang Sana ng I Belong to the Zoo. Ibang-iba ka na. Hindi kita maramdaman. Mahal mo pa ba ako? Hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. May iba ka na ba? Ramdam na ramdam kita sa tuwing magkasama tayo. At alam ko na hindi ako ang gusto mong makasama. Mahal, ano bang sinasabi mo? Pinaghihinalaan mo ba ako? Wala akong iba, ikaw lang ang mahal ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano sa akin. At alam mong marami lang akong problema kaya ganito ko. Nakakainis ha? Sagot ko naman sa kanya. May nabasa ako sa messenger mo na nai-issue ka sa isang katrabaho mo at sinasabing naging kayo? Totoo ba yon? Hindi nila masasabi yon mahal kung hindi nila nakikita. Hindi totoo yon mahal. Huwag kang maniniwala sa kanila. Kahit tanungin mo pa ang mga katrabaho ko,
nakakilala mo walang katotohanan ng mga binibintang nila. Maniwala ka sa akin. Papa Dudut, yung mga panahong nagpapasaway ako ay nasa 3 taon ng relasyon namin. Nasa punto na palagi kami nag-aaway at muntik nang maghiwalay ni Jordan. Kaya naniniwala ako na may sumpa sa 3 years, 5 years, 7 years na relasyon na sinasabi ng iba. Papa Dudut, pagkatapos namin mag-usap ay natauhan ako. Nakonsensya ako kaya kahit labag sa loob ko ay nag-resign ako. Mapanatag lang ang loob ng boyfriend ko. At nagsimula akong magbagong buhay at talikuran lahat ng pagkakamaling ginawa ko. Lumipas nga ang taon at nagpakabait muli ako. Umiwas sa mga dapat iwasan at nagpakabuting girlfriend. Kaya si Jordan ay ganoon din siya. Ginawa niya akong prinsesa at palagi niyang inaasikaso. Papa Dudut, ngayon ay nasa 5 taon na kami ni Jordan bilang magkasintahan. At eto na naman ako. Nagpapasaway at bumalik sa pagpapasaway nang wala siyang nalalaman. Ewan ko ba? Bakit ko nagagawa yon sa kabila ng lubos niyang pagmamahal sa akin at pag-aasikaso at pagbibigay ng lahat ng bagay na gusto ko. Eto ako nagloloko na naman sa kanya. Nagiinom na naman ako nang wala siyang alam and worst, may kabit ako na itago na lang natin sa pangalang Franco. Oo, tama po ang mga narinig ninyo. May kabit ako. Single siya at pumayag siya sa setup namin kahit alam niyang may boyfriend na ako at alam niyang 5 taon na kami ni Jordan. Ganun ako kamahal ni Franco. Paano kami nagkakilala? Sa inuman at tropa siya ng tropa ko. Unang beses ko siyang nakainuman ay nag-chat agad siya sa akin sa messenger after ng inuman. Thank you sa jamming ha, sa uulitin. Thank you din sa uulitin. Sagot ko naman. Anong oras na? Hindi ka patulog? Hindi ka ata nalasing eh. Tanong ni Franco. Hindi, nasa mood kasi akong mag-inom kaya ganito ako, hindi ako nalasing. Ang lakas naman pala. Hindi ko akalaing re-replyan mo ko. Bakit naman hindi? Reply ko sa kanya. Papa Dudut, nagpatuloy kami sa chat ni Franco halos araw-araw. Minsan sinusundo na rin niya ako sa trabaho at ang pinsang ko lang ang nakakaalam na may something sa amin. Isang araw habang nagiinom kami sa bahay ng pinsang ko ay doon ay may nangyari sa amin. Maniwala kayo at sa hindi ay pumalag ako at umayaw. Pero dahil na rin sa alak at tawag ng laman ay bumigay ako sa mga halik ni Franco. Naulit na may nangyari sa amin ni Franco to the point na nag-check-in pa kami. Kapag may pang check-in o di kaya minsan ay sa mismong bahay pa nila kami gumagawa ng milagro. Ano, after work mo, tara? Diretso na tayo sa check-in para makasama naman kitang magdamag. Chat sa akin ni Franco. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo yan eh. Reply ko. Ako lang bang may gusto? Sige na, oo, gusto ko din. Tatampo pa siya, no? Reply ko naman kay Franco. Papa Dudut, aminado ako na hinahanap-hanap ko si Franco, lalo na pagdating sa sex. Iba kasi siya kumpara kay Jordan. Magaling siyang magromansa ng babae kaya talagang pumapayag ako. Kahit napakakomplikado ng sitwasyon namin since kilala din siya ng mga taong nasa paligid namin. Ang mali ay hindi nila alam na may namamagitan sa amin. Papa Dudut, hanggang ngayon ay kami pa rin ni Franco at walang alam si Jordan. Pumapayag si Franco na maging pangalawa kasi umaasa siyang pipiliin ko siya sa bandang huli. Sobrang mahal niya ako to the point na gusto na niya akong ipagdamot at ipaglaban ang relasyong pilit naming tinatago. Palaging sinasabi ni Franco na sobrang mahal na niya ako at hindi na niya kayang mawala ako. Palagi din niyang sinasabi na paano siya sa bandang huli kung sakaling iwan ko siya. Wala akong masabi, Papa Dudut, kapag sinasabi ni Franco ang mga ganong bagay. Papa Dudut, mahal ko si Jordan at hindi ko kayang mawala siya pero napamahal na rin sa akin si Franco. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron sa amin ni Franco pero parang hindi ko pa kaya. Ayoko ding mawala siya sa buhay ko. Si Jordan kasi alam kong siya na ang future ko. Alam kong madaming galit sa akin ngayon pagkatapos mapakinggan ang aking storya. Alam ko din na walang lihim na hindi mabubunyag at lahat ng kasalanang nagawa ko ay tiyak na may balik sa akin. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa iyo Papa Dudut, Tami. Tukso. Ang tukso ay nandyan lang sa tabi-tabi. Nasa tao lang yan kung matibay siya. Alam niyo mga kaibigan, part talaga ng isang relasyon ng pagkakaroon ng tukso. Alam ko na madami pang iba dyan na may dahilan na mas malalim. Eto lang yan. When we enter into a relationship, we must commit. Be responsible and be matured. Don't cheat. At doon sa mga ibang tao, pag alam nyo na taken na, huwag nyong patulan. Konting delikadesa naman. Pero mga kaibigan, bakit nga ba naghahanap ng ibang boyfriend o GF kahit nasa relationship na sila at may commitment na? Siguro kasi nagsasawaan na sila sa isa't isa, boring ang routine, o di naman kaya tinatabad na sa relasyon. Alam po ninyo maraming possibilities yan. Malamang na nakita na nila sa iba yung sweetness na hinahanap nila na wala sa partner nila. Yung sarap ng pakikipag-sex sa iba na hindi nakuha sa boyfriend nila. Nung time na down sila at kailangan nila ng masasandalan, nandun yung ibang tao para pasayahin sila. Kaya dapat try to keep fire burning in your relationship. Dapat kahit na anong mangyari, hindi pa rin mawawala sa inyo yung mga surprise moments para may kilig factor pa rin kayo. And always remember na kapag satisfied sa relasyon ng partner mo, hindi na yan maghahanap pa ng iba para punan yung pagkukulang mo. Ang advice ko sa ating sender na si Tabi, hanapin mo yung mga bagay na nagpakilig sa inyong dalawa ni Jordan before. Tulad ng sinasabi mo, si Jordan ang nakikita mo sa future mo. Baka naman si Franco ang nagbibigay lang sa iyo ng leisure time sa ngayon. Iba yung lalaking magiging karelasyon for the rest of your life ha. Iba din yung lalaking panandalian lang. Try to analyze the situation. Pagkumparahin mo kung sino nga ba ang nararapat na para sa iyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa online exclusive show na Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na pinutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.